Ito, pag-usapan natin itong si Roque, no? Alam nyo, ang nakakatawa po dito, talagang marunong ang tadhana, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang nakakatuwa dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang tadhana na po mismo ang gumagawa ng paraan para magkabuking-king-king-kingan. Ang mga katarantaduan na nangyari po sa ating bansa, especially dito sa Pogo, Pogo, Pogo. Tayo po ay talagang pinogo. Ang Pilipinas ay pinogo ng sindikatong China, mga sindikatong Chinese, kasama po ang mga sindikatong Pilipino. Alam natin na itong Pogo ay hindi makaka-operate sa Pilipinas po nang walang kasangga, walang katulong or kapanalig na sindikato sa Pilipinas. So, ang bayang Pilipinas ay pinogo. At ito nga, yung sa pagdinig ni Mayora, itong si Mayora na lumaki sa farm. Farm ng ina mo, di ba? Sabi nga natin, walang niya ka Mayora ka. Itong si Alice Guo, na nakatakda na pong sampahan ng criminal case ng PAOK, di ba? Okay din tong PAOK, talagang masipag ito. Itong Presidential Anti-Organized Crime Commission, itong PAOK-CC. Iba, dati yung kay panahon ni Lacson, PAOK-TF Ito PAOK-C. PAOCC. No? Nakatakdang sampahan ng kasong kriminal sa DOJ itong si Alice Guo. Si Mayora, farm ng ina mo. O, di ba? Kasi lumaki daw siya sa farm. So anyway, nabuking na yan ng taong bayan. Ito yung matindi. Maraming raid, maraming mga raid. Maraming ni-raid na Pogo bukod sa Bamban. Ni-raid po itong Pogoan, yan tawag natin Pogoan, ano? Dito sa Porac, Pampanga. Sabi nila, boundary daw yan ng Angeles. Ako excited ako sa topic natin, no? Wawaswasan lang natin itong si Roqueta, no? Itong si Roque. Itong si Butanding, ang talagang nagbuking dito ay tadhana. Tadhana po ang gumagawa ng paraan. Bakit siya nabuking-king dyan sa Pogo? May dokumento po, yung tauhan ni Roque. Hindi lang po basta tauhan, hindi julalay, hindi ganon. Kundi executive assistant niya. Nung siya po yung nagtatrabaho pa sa Malacanang kay Canor Duterte, may executive assistant si Roque diyan sa Malacanang. Ngayon, yung executive assistant ni Roque ay nagkataon lang naman na nagkaroon ng dokumento doon sa Pogo na ni-raid diyan sa Porac, Pampanga. O ano sa tingin nyo? Nagkataon ba yon? Ang nakakatawa dito, ang palusot ni Roque doon sa mga dokumento ng kanyang executive assistant, ano ba yung mga dokumentong nakuha ng executive assistant ni Roque? Unang-una po, inamin na ni Roque na talagang tao niya yun. Pangalawa, anong dokumento yung nakuha dun sa Pogo ng tao ni Roque? Hindi po ito mababang posisyon, Executive assistant po ito ng presidential spokesperson. So hindi siya parang crew lang sa isang fast food chain o isang staff work, bagamat walang masama dyan, no? Di ba? Kumbaga, ang pino-point out ko dito, mataas ang posisyon nitong taong ito na executive assistant ni Roque. At yung mga dokumento noon, nung tao na yon, una, yung endorsement ni Roque, dahil mag-a-abroad yata itong tao na to, may letter of endorsement si Roque doon. At ito'y appointed niya, no? Ngayon, nagkataon lang ba yan? Nagkataon ba yan? Kasi sabi ni Roque, talagang si Roque, no? Tayo nangangati ang ating lalamunan. Sabi, nagkataon lang ba yan? Ang sabi ni Roque, wag daw bigyan ng mali siya. Kasi nga daw, una-una hindi na daw niya tao ngayon yun.
Tapos pangalawa, baka daw nag-aaral. Walang yaka Roque ka, oh. Baka daw nag-aaral, doon daw nag-stay sa Pogo. Ano yan, boarding house? Loko-loko ka talaga, Roque ka. At sinabi niya, hindi, baka nag-ano lang dyan. Nagawi lang dyan yung aking tao. Baka nag-aaral lang. Tapos, dyan siya nag-stay sa Pogo. Ah, sino pinopogo mo dito, Roque? Nabigla na lang yung executive assistant ng spokesperson ng Malacanang na si Roque, yung assistant niya, executive assistant, ay nagkataong may mga dokumento sa Pogo. Ang gusto ni Roque, maniwala tayo na wala namang mali siya yon, na wala lang. Gago ka ba? Yan ang tanong ko. Gago ka ba? Ha? Alam natin yung Pogo, sinasabi ng PAOK, CC, ng Presidential Anti-Organized Crime, at kahit ng mga senador, na itong mga Pogo na to, ng mga sindikato, ay talagang nagkakarumpo ng malalalim at malalakas na koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Yun ang sinasabi dun eh. Ang sinasabi po ng PAOC at ng mga senador, sila Senadora Risa Ontiveros, na talagang malalim na itong mga sindikatong ito. At ang nangyari pa dito, ginamit pa, in a way, lumalabas, ginamit lang na front itong Pogo. Bukod sa talagang masama naman yung online gambling na yan, kasi ano yan eh, Philippine Offshore Gaming Operators. Pogo, o di ba? Philippine Offshore Gaming Operators. Online game yan eh. Pero diyan na po inabukin yung scamming, love scam, crypto scam, o di nanloloko ng tao, nanguhutot ng pera. Meron po diyang money laundering na sinasabi. Yung mga pera ng mga kriminal na sindikato, galing siguro sa karnaping, kidnapping, drugs, mga drug dealing nila, minamoney launder, nililinis yung pera. Siyempre, yung mga, alam nyo, kaya nga money laundering, yung pera po na kinita sa masamang paraan ng mga sindikato, sa paggawa nila ng krimen, hindi naman nila pwedeng ibangko yun eh. Siyempre, obvious yun, di ba? So, money laundering sa pamamagitan nitong mga online gaming na ito or Pogo nga. Diyan pa po, kidnapping. Kidnapping. Oh, nangingidnap. Prostitution. Ayan po. Nagiging putahan. Sorry for the word ha. Puta-putahan na ang nangyayari dyan. Prostitution. Oh. At ito yung pinakauli. Torture tsaka murder. Anak ng 7 bakang kabayong butanding talaga. Anak ka talaga ni Kanor na butanding kang Roque ka. Murder po at torture na may mga video ha. Torture. At nung pinasok pa tong mga pogo-pogo na to, human trafficking, sex trafficking, human trafficking, anday po mga illegal na mga Chinese dyan at ibang mga lahi na illegal. Ha? Laging ganun. Yung sa Banban Tarlac, may mga illegal Chinese. Sa Porac, Pampanga, illegal. At nung pinasok po yung mga pogo, malabilya. Ibig sabihin, para siyang isang malaking community na puro insect nakatira. Meron daw spa, meron mga parlor, may mga restaurant na. Kumbaga, isang ano na siya eh. Isang maliit na syudad na siya para sa mga insect. At ang pinakamatindi, espionage. Pantitik-tik, espionage, spy. So dami kong sinabi, kidnapping, torture, murder. So itong mga sindikatong Pogo na ito, hindi nila ito magagawa ng sila-sila lang. At yung tao ni Roque na nagtrabaho sa Malacanang, ito Roque, wag mo sabihin wag bigyan ng mali siya. Hindi yan basta napadpad lang dun sa Pogo kasi nag-aral daw o anong ginawa. Walang iyakang butanding ka. Yan ay talagang kinonekta ng sindikato kasi taga Malacanang yan. Maraming alam yan, maraming impormasyon yan. Siyempre, di ba parang tignan niyo yung ginawa ng mga Pogo operator dyan dito sa May Cavite. Kanino sila bumili ng property?
Kanino bumili ng property ang mga pogo-pogo na yan sa Cavite? Sa gobernador, sa congressman, sa mga politiko, nagngangalang Remulla. O, di ba? O, sa mga Remulla bumili ng property ang pogo para tayuan ng pogo. Kahit anong tawag pa nila dyan, gawin nilang korporasyon yan, ano, paikot-ikot gawin nila dyan, bottom line, pagkahaba-haba man ng puguan, sa krimen pa rin ang tuloy. O, yung biniling property ng sa mga Remulla, ginawang pogo. At bakit yung mga pogo na yan ng mga sindikato, marami naman silang pwedeng lupa na bilhin sa Pilipinas. Bakit sa governor at sa congressman sila bibili ng lupa? Instant protection. Instant. Governor ang ano mo, congressman ang kadil mo, protektado ka agad. O. At yung Gilbert Remulla nga, director pa yan ng PAGCOR na nagbibigay ng license sa Pogo. Kahit sabihin na yung license ay hindi na sa panahon ni Gilbert Remulla. The fact that si Gilbert Remulla nagtatrabaho sa PAGCOR, alam niya. The fact that yung governors, John Vic Remulla, si Boying na dating congressman, DOJ na ngayon, nagkaroon ng transaksyon na ginawang Pogo yung Island Cove Cavite, questionable agad. Oh, di ba? The fact that sarap murahin nila Rockwell, no? The fact that may executive assistant si Roque, isang napakataas na posisyon sa Malacanang, na may dokumento dyan sa Pogo, ang ibig sabihin, yung executive assistant ni Roque, natagtad ng kaalaman at impormasyon dahil sa kanyang mataas na posisyon sa Malacanang, ay nasa loob ng Pogo, ay hindi yan nagkataon. O, sinong estupido? Hindi yan nagkataon dahil iyan ay kinontrata ng Pogo. O, tarantado kang Roque ka. Tarantado kayo nila Duterte talaga. Sarap yung murahin talaga na kung pwede bang magmura sa live? Hindi ba mga kabunyog? O. Sinong gagawin nyo? Ngayon, tadhana ang nag-booking. Siyempre, executive assistant ka ni Roque. Ang dami mong alam sa Malacanang. Oh, bakit siya may dokumento dun sa Puguan? Natagtad ng illegal. Ibig sabihin, itong executive assistant na to, hindi to inosente. Alam na alam niya yan. Parang Alice Guo yan from the start. Huwag kang magtanga-tangaan, Mayora. Hindi ka lumaki sa farm. Sampalin ka dapat ng tsinelas eh. Mga tarantadong mga Pogo na to. Ang masakit lang dito, mga kapwa Pilipino natin. At ngayon nga, tadhana ang nag-booking, assistant ni Roque, ang nandyan sa Pogo. Isipin mo yung kapangyarihan niyan, executive assistant ka ng spokesperson ng presidente, na inaamin talaga ni Roque, na si Duterte ay pinayagan niyang Pogo na yan, na gawing legal yan, para dumami ng dumami yan. Na ngayon nga, torture, kidnapping, murder, o. Tapos sabihin ni Roque, wag bibigyan ng mali siya. Ano ka, bali? Nagkataon, buti sana kung isa lang yung Jollibee or McDonald's eh. Or isa lang siya simpleng hotel na nakaiwan ka ng dokumento. Walang mali siya yun. Pogo Hub. Nakita at ito nga ang nakakapagtaka. Sabi nga ng mga senador, kahit yata sa hukuman, sa judiciary, ito, hukuman, na-impluensya ni Pogo na yan. Kasi una po, nagbigay ng search warrant yung korte dyan. Nung bandang huli, binawi yung search warrant. Bakit? Sinong mahiwagang kamay ang nagano dyan? Mahiwagang kamay na bumawi ng search warrant. Di ba? Binawi yung search warrant dyan sa Pogo. Kaya sabi po ng mga senador, mukhang hanggang judiciary o dikatura na virusan na ng Pogo Syndicate. Pinopogo na ang bayang Pilipinas ng mga walang yang sindikato at ng mga drobo, ng mga ganid, ng mga Pilipino. Tapos sasabihin mo, Roque, wag bigyan ng mali siya, nabuking ka.
Booking na booking. Kaya dapat, patawag si Roque, patawag yung tao na yun sa Senado. Sino ba yun? Bakit ka nandun? Executive assistant ka ng dating spokesperson. Tapos sasabihin mo, inosente ka dyan? O ano sa tingin nyo, hindi nila alam? Billion-billion na transaksyon, hindi nyo alam? Parang Alice Guo lang eh. Hindi niya alam. Si Alice Guo, hindi niya daw alam na ang kanyang kasosyo sa kumpanya ay mga money launderer sa Singapore. Tarantado ka bang mayora ka? Gagaguhin, kung siguro ako ang senador, pagkasabi niyang ganon, contempt ka na. Anong hindi mo alam? Transaksyon nyo, billion-billion, daan-daang milyon. Hindi mo alam na money launderer? In the same way, ito, sila Remulla, hindi nyo alam din, binenta nyo lang yung lupa nyo. Mga tarantado kayo. Oh, in the same way, ito naman si Roque, may tao siya doon, executive assistant niya, nahulihan ng mga dokumento doon. Siguro hindi nalinis lahat, nagmamadali. Pwedeng ganun yun eh. Nung siguro may nagtip, oh, may search warrant, papasukin niya ng pulis o ng NBI, ng PAOK. O siguro may nagtitip sa mula judiciary, mula sa hukuman o kung saan man or taga-pulis, may nagtitip dito sa sindikato, nagmadali sigurong ligpitin ang kanila mga kalat. O di ba ganun yun? O ngayon na-booking, kaya lang hindi naligpit lahat. May naiwan. Sipin mo, sa Pogo nahuli ang dokumento mo. Ang daming boarding house, Roque. Kung sabi mo nag-aaral, ang daming boarding house, ang daming hotel. Bakit sa Pogo, di ba? Bakit naman sa Porac pa? Wow, oh, di ba? Mga kabunyog, simpleng-simple ating logic. Sinong sabi ni Seven Samurai, Seven Samurai. Happy Father's Day, sarap mag-vlog eh. Seven Samurai. Mahilig pala si Harry Roque sa Pogo. At pag mahilig at pogi. Sa Pogo at pogi. Wala akong pakialam sa gender niya na. Hindi naman usapin kung ano ba si Roque, yung gender niya, okay na yun. Basta ang alam ko, naligo yan, katabi ng mga butanding nung COVID eh. Kaya tinatawag natin butanding yan. At ubod ng sinungaling at palusot yan eh. Yan din yung bumaboy kila Senator Laila de Lima, yan sila Roque. Ngayon sasabihin mo, wag bigyan ng mali siya yung dokumento ng tauhan mo. Buti sana kung ano lang eh. Isang mababang katungkulan lang. Hindi eh. Executive assistant sa Malacanang. Di ibig sabihin, maraming kinatas na impormasyon dyan yung sindikato. Kumbaga, pinakinabangan ng sindikato yung, di ba yun ang ating magiging logic dyan? Kasi, nandun yung presence mo, executive assistant ka ng presidential spokesperson, dami mong impormasyon na alam dyan. Marami rin connect yan. Ikaw ba naman, executive assistant ka ni Roque, ng panahon ni Duterte, di makapangyarihan ka? Siyempre, spokesperson si Roque, ikaw ang assistant, isipin mo yun. Di maraming connect yan ng mga pulis. Madami ang alam sa gobyerno. Hindi yun ganun kadali na parang nandyan siya, inosente siya. Hindi. Di ba, Seven Samurai, sabi ni Nancy Sinisa, a blessed Sunday po, Brother Kulex at mga kabunyog. Live tayo sa YouTube tsaka sa Facebook. Ang ganda ng tawag dito, itong StreamYard, no? Sabi ni Bizor Sorilla, blessed evening, Sir Kulex. Banatan si Roque, sagad-sagaran na si Roque, magtatago na rin yan. Hindi lang naman si Roque ito, tingin ko. Kahit si Duterte, kumbaga, let's face it, di ba? Harapin na natin talaga ang naghuhumindig na katotohanan. Pinapasok nila ang Pogo, hindi yan inosente. Alam nilang bilyonan ang transaksyon dito. At ang mga, sabi nga ng PAOK TF, no, ang lalim eh. Biro nyo sinasabi na itong mga Pogo na to, konektado kay Alice Guo, yung Bamban Tarlac, yung Porac, at sabi nila may connection sa mga local criminal syndicate,
may koneksyon sila sa mga sindikatong kriminal na nasa Pilipinas. Kumbaga, naghalo yung Pogo Syndicate tsaka local criminal syndicate sa Pilipinas. Parang pelikula, no? Tapos ang kanilang mga protector ay mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno ang protector nila. O kundi man facilitator ng kanilang mga operasyon o pinapacilitate. Dumudulas ang kanilang operasyon dahil may mga protector sila dyan sa taas. Siguro police, pwedeng may general dyan, may hawak silang mga judge dyan or mga abogado, meron silang connection sa DOJ. Eksakto, sigurado ako, dyan sa Bureau of Immigration. Nakakakuha sila mga visa sa immigration. O, dyan sa birth certificate, yung PSA na yan, meron din silang tao dyan. Nakukuha na lang mga birth certificate na mga pinepeke ang mga birth certificate, pinepeke ang mga detalye. Kagaya yung Mayora Gubo na yan. O, di ba? Nabuking king. O. Ibig sabihin, tapos ngayon, executive assistant ni Roque, nakuha na ng dokumento dyan sa Pogo, sa PORA. Wala lang yon. Hindi pwedeng wala lang yon. Ano, bali? Nagkataon? No. Hindi pwede eh. Kaya dapat ipatawag yan si Duterte, si Roque, yung executive assistant. Sindikato po ito. Kung sa pagiging criminal syndicate, established na yun eh. Established na po yun. Ha? Torture. Isipin niyo may video ng torture. Tsaka murder. Sinunog pa nga daw eh. At sinasaktan daw yung mga empleyado pag hindi nakakakota. Parang kibuloy din, ano? Matindi talaga yung panahon ni Duterte. Pakawalang. Sinasaktan daw yung mga empleyado sa Pogo. Pag hindi nakakakota, siguro pag hindi nakakapag-scam ng marami. Nang-i-scam sila dyan. Kung ano-ano ginagawang katarantaduan dyan. O, pag hindi nakakakota, tinotorture yung mga empleyado. Isipin nyo yan. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.